Based on the initial finding, he took his lunch. After lunch, uminom siya ng losartan at saka isa pang gamot. And the effect of this medicine is it will dilute the blood and then eventually aantukin ka. Epekto ng maintenance medicine. Ito ang nakitang dahilan kung bakit umano inantok ang bus driver ng Pangasinan Solid Bus na bumangga sa 4 na sasakyan sa Subic-Tarlac Expressway o SCTEX noong May 1 na ikinasawi ng 10 at ikinasugat ng higit 30 individual. Base po sa aming pagbabasa po, ang tendency niyan is yung dugo mo lalabnaw. Pag lumabnaw ang dugo mo, there is a possibility na antukin ka, especially kakakain lang niya ng tanghalian. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Attorney Chopilo Guadis III, dahil dito ay nais nilang malaman kung ano-ano ang ipinatutupad na medical protocol ng naturang bus company. Tingin ni Guadis, may pananagutan ng kumpanya sa kapabayaan ng driver. What we would like to establish is the knowledge of the management on the condition of the driver. Dapat malaman ng management. Kung hindi nila alam, dapat nalaman nila yan. Because that is the health of their driver. Ito yung araw-araw na bumabiyahe sa daan. So either way, we think the management has to answer for the negligence of the driver. Ngunit tayo naman kay Attorney Alex Bersosa, hindi naman uminom ng maintenance medicine ang driver bago ito bumiyahe. Ang iniinom na gamot sa hypertension din ang dahilan kung bakit noong una ay tumangging magpa-drug test ang bus driver. Sabi niya losartan at saka amlodipine. Pero sa araw daw na yon, actually hindi daw siya nakainom ng gamot na yon. Okay, so wala siyang ininom na gamot? On that day, yes. Nagtitake ka ng maintenance, yun yung paliwanag niya. Natakot siya na magpa-drug test kasi yung tinitake niya na maintenance. So, in-interview ko siya tungkol doon, tapos yung punto na alam ba ng management yan. Hindi ko na sinabi kasi paminsan-minsan lang naman. Ayon pa kay Attorney Bersosa, hindi naman anya na sobrahan sa oras ng biyahe ang driver dahil ito pa lang ang kanyang first trip. On record, umalis siya sa Cubao, dispatch, alas 9 na umaga, around 1.5 hours, so that's 10:30. Nandun na siya sa Dao. Around 30 minutes na stopover doon. After that, biyahin na siya uli. That was around 30 to 45 minutes doon sa accident area. Samantala, sa susunod na hearing ng LTFRB sa May 21, kabilang naman sa kanilang ipinatatawag ay ang kinatawan mula sa bus company, driver at ang konduktor. Dito, aalamin din ng LTFRB kung bakit hindi ginising ng konduktor ang driver kung nakita naman pala nitong inaantok na. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.